isa. Purihin po ang Panginoon. Tayo ay muling lalapit sa Diyos sa oras na ito. At patuloy rin po na mag-aaral ng kanyang mga salita. Sa ating panimula po, tayo po umawit ng isang awitin dahil alam po ito ng bawat isa. Dalangin. Dinggin niyo ang dalangin ko, nais ko mapalapit sa inyo. Naway pakinggan ang aking pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Minsan po, dinggin niyo ang dalangin ko, nais ko mapalapit sa inyo. Naway pakinggan ang aking pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Minsan pa po, Panginoon, wala na akong ibang nais, kundi ang maglingkod sa inyo. Naway gamitin niyo ang aking buhay para sa kalwalhatian niyo. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos, o aking Diyos, o aking Diyos. Hallelujah. Salamat sa inyo, Ama, at po aming tunay na samot panalangin, Panginoon, na patuloy po kaming makakilos sa ayon, Panginoon, sa inyong kalooban. Hallelujah. Na ang mapangyari po sa aming buhay na hindi ang aming nais, kundi ang nais po ninyo, Diyos, dahil wala nang higit pang mas bubuti kumpara sa aming mga iniisip, aming pinaplano, aming mga ninanasa, kundi ang inyong iniisip, inyong ninanais para sa amin, O Diyos. Dahil bago pa man malikha ang mundo, ang nakasulat na sa inyong libro, Panginoon, yung mas makakabuti para sa amin. Salamat po sa inyo. Patuloy po na sa aming pag-aaral sa oras na ito ay samahan po kami ng Banal na Espiritu. Sa ganoon, ang mga bagay namin papag-aaral,
mag-aaralan, Panginoon, ay maunawaan po namin. Higit sa lahat, Panginoon, ay may pamuhay po namin. Salamat po. Tuloy po na pinagkakatiwala po namin sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa Panginoon. Ito nakaraang linggo ay tapos po yung 12 anibersaryo ng buong DFC Taiwan. Kasabay rin po nun yung anniversary ng ating main church, yung DFC Kaohsiung or DFC Fengshan. Salamat sa Diyos dahil naging matagumpay ang mula sa mga preparation hanggang sa uwian ng mga tao at ligpitan. Naging matagumpay po ang gawain. Kaya salamat po sa Panginoon. Papasalamat kami sa mga kaagapay po natin na kasama na manalangin sa pagkakataon na iyon. At patuloy po na pinagtagumpay tayo ng Panginoon. Tagumpay ang 12 taon ng DFC Taiwan ng DFC sa Taiwan ay hindi dahil sa kung sino pa man, hindi dahil sa aming pamilya, hindi dahil sa mga pastor, kundi dahil sa pagkilos ng Santong Espiritu. Kaya ang lahat ng papuri, lahat ng credits ay dahil lamang sa Panginoon. Aral po tayo ng salita ng Diyos. Pinamagatan po itong spiritual surgery. At may kita niyo ito sa mga sumusunod na talata mababasa po natin. Buksan natin yung ating talata sa Kawikaan chapter 10 verse 31 or Proverbs chapter 10 verse 31. Sabi po dito, babasahin ko po siya sa English at Tagalog. Proverbs chapter 10 verse 31. Sabi po dito, sabi sa English, the mouth of the righteous brings forth wisdom, but the perverse tongue will be cut off. Sa Tagalog, ang bibig ng matuwid ay puno ng karunungan, ngunit ang dila ng sinungaling ay puputulin. So makikita natin dito na isa sa mga kasalanan, pagsisinungaling, ay nagiging epidemya o kaya ay sakit sa isang spiritually speaking, sakit sa isang tao. Kaya sabi dito sa talatang ito, yung dila ng sinungaling, ang dila, makasalanang dila, ay nararapat na putulin. Ano yun, Pastor? Di kada nagsisinungaling tayo, maghaltakan tayo ng dila, tapos bigla tayong puputol. Tingnan pa natin yung mga sumusunod pa. At lalangtaw tayo ng malayo-layo sa bagong tipan sa Mateo chapter 5 verse 30. Sabi dito, Matthew 5 verse 30. And if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. Sa Tagalog, at kung ang kanang kamay mo ang dahilan ng inyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng katawan kaysa sa buo ang katawan mo pero itatapon ka naman sa impyerno. Ngayon, ang Panginoong Jesus na nagsasalita sa tagpong ito. Kina-highlight ng Panginoong Jesus, pinapakita niya dito na sobrang kadelikado yung kasalanan. To the point na mas mabuti pa, sinabi ng Panginoong Jesus dito, mas mabuti pa raw na putulin ng isang parte ng katawan na nagkakasala kesa naman yung buong katawan natin itapon sa impyerno, kung saan tayo ay makakaranas ng pangwalang hanggang kaparusahan. So makikita natin dito na tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon na hindi natin dapat i-manage or i-tolerate ang kasalanan. Meron kasing iba na, hindi, okay lang yan, Pastor, kasi nakaka-attend naman ako linggo-linggo. Hindi, okay lang yan, Pastor. Medyo mahirap kaya hindi ko pa sinusuko, pero kaya pa naman yan, Pastor. Hindi naman ako nawawala sa Diyos, kahit nagpapatuloy ako sa kasalanan. Actually nga, baka senyalis na yun na wala tayo sa Panginoon kasi nagpapatuloy tayo sa kasalanan. Mga kapatid, kahit tayo ay nasa loob ng church, pero patuloy naman tayo sa kasalanan. Isang senyalis iyon na tayo ay nalalayo sa Panginoon o kaya ay nalayo sa Panginoon. At makikita natin sa 2 verse pa lang na ito na ang kasalanan ay hindi dapat i-manage. Ito ay inaalis. Ito ay tinatanggal. Hindi tayo nagmamanage, o kaya nag-tame, nag-aamo ng kasalanan na para hindi siya parang hayop na dapat amuhin para hindi
mag-amok o kaya ay hindi magwala, kundi ito ay inaalis agad. No? Kung makikita natin dito, parang amputation yung binabanggit ng salita ng Panginoon when it comes to sin, sa kasalanan. No? Ngayon, spiritually speaking, paano inaalis yung kasalanan sa atin? Actually nga, itong spiritual surgery, may kita natin sa ilang mga talata pa. No? Ito'y tawag lamang po. No? Sa Roma chapter 6 verse 6, punta po tayo doon. Anong kapangyarihan ang ginagamit para maalis itong mga bagay na ito para tayo hindi na patuloy na magkasala pa? Roma chapter 6 verse 6. Tayo po dito, basahin ko po ulit sa English at Tagalog. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Sa Tagalog, alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na dapat tayo alipinin pa ng kasalanan. Ito yung pinaka-estado po natin nung tayo ay sumampalataya sa Panginoon. Dahil tayo ay sumampalataya sa Diyos, yung kapangyarihan niya ay gumaganap sa ganitong paraan. Na yung ating dating buhay ay napako kasama ni Kristo, no? Meaning, namatay kasama ni Kristo, yung pinaka matinding dagok sa kasalanan na nagawa sa krus ng Kalbaryo. No? Kaya, spiritually speaking and legally speaking, sa ating katatayuan bilang anak ng Diyos, patay na po ang ating makasalanang pagkatao. Wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa atin. Moving forward, sa Roma pa rin, chapter 8, verse 13, basahin po natin ito. Roma chapter 8, verse 13. For if you live according to the flesh, you will die. But if you live by the Spirit, put to death the deeds of the body, and you will live. Sa Tagalog, sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao, pero mabubuhay kayo kung susupilin ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito yung kapangyarihan na tutulong sa atin para unti-unti pang maalis yung mga pagkakasala natin. Kasi tandaan natin mga kapatid, isa sa mga tinuturo sa Biblia, yung tinatawag nating sanctification. Once na tayo ay nakakilala sa Panginoon, no, nawala na yung kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Meaning, no, hindi na tayo kayang udyokan pa ng kasalanan na magdudulot sa atin para magkasala ng lubusan. No? Natutokso na lang tayo sa panahon ngayon. Ngayon pa man, tayo ay namumuhay pa rin sa laman. Yung tinatawag nating sanctification ay yung unti-unti pang magbabago sa atin as we walk, listening to Christ, listening to the Holy Spirit, patuloy pa niya tayong binabago. Mas lalong magre-reveal ng marumi pa sa atin. No? Na magulat tayo na, mali pala yung ganito, kailangan baguhin yan. Sa tulong ng Santong Espiritu, mali pala yung ginagawa kong ganito, kailangan baguhin yan. Yung salita ng Panginoon, no, ang Diyos mismo, at pati rin ang mga nangunguna sa atin, mga matagal ng Kristiyano, nagtuturo din sa atin para malaman ko na yung tama at mali. At pag meron pang mali na nananatili sa atin, no, na hindi natin alam, binabago tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yung active cooperation natin sa banal na Espiritu, sa salita ng Panginoon, yung tumutulong sa atin para maalis, no, matanggal sa ating loob, sa ating katawan, yung mga bagay na maaring pumatay sa atin pang walang hanggan. No? Hindi tayo nagbabago sa pamamagitan ng ating sariling effort kasi sa sariling effort natin mga kapatid, hindi natin talaga kayang baguhin yung ating sarili. Sa pamamagitan lamang ng pagsuko, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kaya tayo magkakaroon ng pagkakataon na mabago yung ating sarili. Maalis sa ating sarili. Kung ano yung infection sa ating buhay, inaalis yan ng Santong Espiritu. Nang sa ganoon ay makapagpatuloy tayo mamuhay sa buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Pero may mga pagkakataon na sobrang lala ng kasalanan, no, externally, internally, na kailangan talaga ng tinatawag nating amputation. Sa wika ng medical, yung amputation, yun na yung pinakamalalang parte na ayaw nating maranasan. Kapag yung iyong kamay ay sobrang infected na, no, na talagang
pag hindi mo inalis yan, dadaloy pa yung infection sa buong katawan mo. Ang ginagawa ng mga doktor ay pinuputol. Kapag hindi na makuha sa gamot, kailangan ng putulin. Kapag sobrang warak na at magiging cause pa ng matinding damage sa iyong pangangatawan, kailangan ng putulin yan. Naalala ko dati na na-aksidente ako sa aking sarili din kagagawan. At nakakatawa lang isipin dahil ang nadali lang naman ay yung aking hinlalaki sa kanang paa, no? Na warak lang siya pero wala namang naging fracture. Sabi ng doktor sa akin, pag yan basag yung buto mo, puputulin natin yan. Kinabahan din naman ako sa puntong iyon dahil ayoko naman maglakad ng kulang yung daliri sa paa. Pero ganong kalala yung sinasabi ito sa mga susunod na talatang babasahin po natin. Kapag sobrang lalana ng kasalanan, no, at maaari itong mag-cause ng sobrang laking damage, yung tawag na kinakailangan na ng amputation. Ngayon, pag sinabi natin amputation, spiritually speaking, pag-alis sa mga bagay na ito. Galatians chapter 5 verse 12. Punta po tayo dito. Galatians 5 verse 12. Babasahin po natin sa English ulit at sa Tagalog. I could wish that those who trouble you would even cut themselves off. Sa Tagalog, medyo mas malinaw po ito sa Tagalog. At sa mga nanggugulo naman sa inyo, hindi lang sana sila magpatuli, kundi magpakapon rin. Konting background lang. Ang tagpo dito sa Galatia ay merong mga legalistic teaching na pinapangalat, mga Hudyo na ang sinasabi sa mga hintil na para maging legit kayong Christian, tunay na Kristiyano kayo, kailangan magpatuli din kayo. Which is hindi naman na kailangan pa. Sa mga Hudyo, ginagawa ito, required bilang simbolo ng covenant ng Panginoon sa mga Hudyo. Gayunpaman, nung dumating ang Panginoong Yesus, pinulpil niyang batas. Kaya yung mga hintil ay hindi na kailangan pang sumunod sa mga bagay na ito. Sapat na yung kaligtasan na binigay ng Panginoon. Simbolo ng Santong Espiritu na maging patunay, witness ng kanilang kaligtasan. Gayunpaman, nung tagpo na sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, ito yung nagiging problema. Merong mga legalistic teaching na nangangalat doon na kailangan pa nila magpatuli. Gayunpaman, sabi ni Apostol Pablo, yung mga nanggugulo, no, sila na grupong ito, no, hindi lang sana sila magpatuli, kundi magpakapon na rin, alisin na rin silang lahat. Ngayon, ang tinatarget dito ni Apostol Pablo ay hindi yung mga tao mismo, kundi yung mga legalistic na pagtuturo. No? Yung amputation na nais ni Apostol Pablo dito ay yung pagputol sa mga maling mindset, maling mga katuruan. No? Hindi lang ito mga kapatid sa patungkol sa ganitong klaseng katuruan, kundi yung mga mindset, mga kaisipan, katuruan na labas sa salita ng Panginoon. No? Labas sa nais ng Panginoon. Minsan meron tayong mga pinapost sa FB, sinasabi, dinadala-dala pa rin sa ating buhay na mga magagandang kataga, magagandang mga quotes, pero hindi naman din biblical. marami tayong sineshare, marami tayong sinasabi, dala-dala sa buhay natin ng mga quotes, mga linyahan na magaganda, pero hindi tayo nagiging aware, hindi rin pala ito biblical, at yun pa yung nagdudulot sa atin para mas malayo sa katotohanan. Yung amputation na nais ni Apostol Pablo dito, at nais ng salita ng Panginoon na yung pagtanggal sa mga maling mindset, maling mga katuruan, no? Mga paghahati-hati, divisiveness, no? Na natatreten yung ating spiritual condition. Hindi tinutukoy dito ng Apostol Pablo na putol-putulin natin itong mga tunay na tao, hindi, kundi yung mga bagay na ito lamang, no? Yung mga spiritual na bagay, mga maling katuruan, maling kaisipan. Hindi tinuturo ni Apostol Pablo dito na saktan yung mga tunay na tao. Para mas lalong malinaw po ito, punta tayo sa Colossus chapter 3 verse 5. Colossus 3 verse 5. Sabi dito, therefore put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanliness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Colossians chapter 3 verse 5. Sabi sa Tagalog, kaya patayin nyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo, ang sexual na immoralidad, kalaswaan, pagnanasa at kasakiman, nakatumbas na rin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan.
So in a personal level, pinapakita dito ni Apostol Pablo na bukod sa mga panlabas na gawa, external legalism, external things na ginagawa natin, at pinupunto rin ito ng Panginoong Jesus sa Beatitudes, sa Sermon on the Mount, no, na hindi lang yung panglabas na ginagawa natin kasalanan yung may problema, kundi nasa loob rin po natin. So, nag-shift si Apostol Pablo dito mula sa mga panlabas ng problema, mula sa pupunta sa ating panloob. No, na hindi lang dapat natin tapusin yung mga makasalanang gawa natin externally, the things that we manifest, kundi yung mga kumukulo sa ating loob. Ano yung mga bagay na iyan? Fornication, uncleanness, passion, evil desire. No? Meron kasing ganitong laban sa ating katawan, laban sa ating buhay na namumuo yung mga desire. Pero pinipilit natin na wag itong gawin. No, wag itong ituloy kasi magmamanifest itong mga desire natin. Mga desire na hindi naman sasang-ayon sa kalooban ng Panginoon. At problema po iyan hanggang sa panahon ngayon na sa sobrang tindi ng pag-udyok ng kaaway, pag panunukso ng kaaway na nandun sa loob yung tinatawag natin, nasa loob yung kulo, no, kumukulo sa loob natin yung mga pagnanasa. Pero pinipilit natin, no, na hindi ito mapangyari. Ngayon may solusyon po dyan para matigil yung mga pagkulo na iyan sa loob, mga internal problems. No? Hindi lang tayo tinutulungan ng Santong Espiritu na pigilin yung paglabas, no, kundi alisin mismo yung problema sa loob. Kaya ang sinasabi ito ni Apostol Pablo, patayin nyo na. No? Sa pinaka-literal sense, sa original Greek, no, ang gustong sabihin ni Apostol Pablo nun ay gawin nyo ng bangkay yung mga bagay na ito, no, sexual immorality, no, impurity, no, uncleanliness, no, yung mga evil desires, no, makasalanang magnanasa, mga kasakiman na katumbas sa pagsamba ng mga Diyosan. Ngayon ang gustong sabihin dito sa mga talatang ito, mga kapatid, na hindi tayo, katulad sa sinasabi ko pa kanina, hindi tayo nagtotolerate at nag-manage ng kasalanan. Tinuturuan tayo ng banal na salita ng Panginoon na alisin yung lahat ng mga bagay na ito. No, kailangan itong patayin, kailangan itong alisin sa ating buhay. Hindi lang externally, katulad sa mga taga-Galacia, yung external legalism na nangyayari sa kanilang, actually hindi pa naman nakakapasok talaga ng lubusan sa church ito Hindi pa napapangalat, kaya natuturuan pa sila ni Apostol Pablo. Kailangan alisin yung mga bagay nito externally. Gayon din naman sa ating mga internal problems. No? Yung mga internal carnal desires na nasa sa atin na nagdudulot sa atin na magkasala. Kailangan maalis din po ito sa tulong ng Santong Espiritu. Dito na po tayo magtatapos sa talatang ito. Sa Colossians chapter 2 verse 11. Alam niyo, bago pa tayo pumasok dun sa metaphor na ito na surgery, spiritual surgery na tinatawag po natin. Meron ng tinapos ang Panginoon. Actually nga, sa ginawa ng Panginoong Jesus, ang labas po nito ay tinapos na niya ang lahat. So, dapat tayong mapanatag. Sa tuwing tayo ay may ipagbaka sa kasalanan. Sa tuwing tayo makapagbaka sa tuwing tayo may pagbaka sa kasalanan, sa lahat ng nagpapahirap sa atin para tayo makapagpatuloy sa Panginoon, sa lahat ng udyok ng kaaway para tayo ay magkasala sa mga panunukso niya. Ang ginawa ng Panginoong Jesus yung naging kasiguraduhan na may pag-asang matanggal yung lahat ng mga pagkakasalang nasa sa atin. Lahat ng mga bagay nagpapahirap sa atin para tayo ay magpakapagpatuloy sa Panginoon. Colossians chapter 2 verse 11. Sabi dito, in Him you were also circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Sa Tagalog, dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo, tinuli na kayo. Ang pagtutuling ito ay hindi pisikal kundi espiritual. Ang pag-aalis ng masamang hilig ng laman
every sinful desire, every sinful nature, lahat ng makasalanang nagagawa natin. No? Sabi doon, ang pag-alis sa masasamang hilig ng laman, ito ang pagtutuling mula kay Kristo. No? Yung ginawa ng Panginoon sa krus. No? Ay ito yung naging epekto. Yung circumcision, true circumcision, spiritual circumcision na tinutukoy dito ay hindi katulad ng physical circumcision na ginawa sa mga Israelita nung lumang tipan. Ito yung mismong pagputol sa sinful nature na nasa sa atin. No? Hindi ito sa pamamagitan ng physical na katawan na pagtanggal, sa physical na pamamaraan ng pagtanggal, hindi. Spiritually speaking, yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, nung nagtanggal sa ating sinful nature, kapangyarihan ng kasalanan sa atin, na para sa ganoon, hindi tayo makapagpatuloy sa kasalanan. Mamuhay tayo ng labas sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi natin ginagawa, hindi tayo nagse-self-improve, o kaya hindi tayo talaga nagse-self-improve. Hindi natin pinipilit na baguhin yung ating sarili dahil sa ganang ating mga kakayanan, mga kapatid, wala tayong kakayanan talaga para baguhin yung ating sarili. Kundi nakikipag-cooperate tayo sa banal na Espiritu para patayin yung mga makasalanang bagay na ito, para alisin yung mga kasalanang ito, alisin yung mga pagnanasang ito na hindi sasang-ayon sa Panginoon, at mabago yung ating buhay. Sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, sa mga latay ng Panginoong Hesus, yung kanyang mga sugat, yung lahat ng mga naghiwa sa kanyang laman, no? Yun yung nagdulot sa atin para maalis naman, no? Maputol yung lahat ng mga kasalanan sa ating buhay, no? Para maputol yung sinful nature natin at mahiwalay sa atin. At hindi lang doon nagtapos ang Panginoon. Sabi sa salita ng Panginoon, by His stripes we have been healed. Sa pamamagitan ng mga latay na natanggap ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, na nagdulot naman sa atin para matanggal yung ating mga kasalanan at makasalanang pagnanasa. Hindi lang yun ginawa ng Panginoon, hindi lang natapos dun yung latay ng Panginoon. Kundi sa pamamagitan ng latay ng Panginoon, hindi lang niya pinutol yung mga kasalanang ito, hinilom din niya yung ating mga sugat. No? Mga kapatid, walang gusto magpa on average, walang gusto magpa-surgery, no? Dahil sa sakit na maaring maranasan ng isang tao. No? Ito pa nga lang sa aking asawa na magpapa-CS muli. No? Naaalala niya yung mga naranasan niya afterwards na mga sakit dahil sa pagsa-surgery sa major surgery po kasi yung C-section no? Walang gustong pumasok sa isang surgery dahil alam natin na mahirap at masakit yung bagay na ito. No? Gayunpaman, yung ginawa ng Panginoon sa atin na spiritual surgery, no? Ay hindi lang inaalis yung ating mga pagkakasala. Mahirap po ito sa ating sanctification journey. No, yung unti-unti pang pagbabago ng buhay sa atin ng Panginoon. No, mahirap po. Napakasakit. Gayunpaman, hindi lang inaalis ng Panginoon yung kasalanan. No, hindi lang tayo iniiwan ng Panginoon ng nakaranas ng sakit, kundi inihilom niya yung ating buhay. Inihilom niya yung ating sugat. No, hindi lang inaalis ng Panginoon yung mga kasalanan, binibigyan din tayo ng buhay. Yung gap na naalis, yung gap na naiwan nung tayo ay inalisan ng kasalanan, ipinuno ng Panginoon ng buhay na nanggagaling sa Panginoon. Pagkatiwala natin sa Panginoon yung ating buhay, nang sa ganoon, unti-unti po tayo mabago, maalis yung mga hindi ka nais-nais sa ating buhay. At pupunuin ito ng buhay na nanggagaling sa Panginoon. Amen po ba? Yung pinaka-nais natin ay spiritual surgery. No, sa tulong ng Santong Espiritu, dito po magtatapos, sa tulong ng Santong Espiritu, aalisin niya yung lahat ng impurities na nasa sa atin externally at yung pinaka-root cause internally. At papalitan ito ng buhay ng Panginoong Hesus. No? Kakaalis ng mga hindi ka nais-nais sa ating buhay, mas lalong makikita yung wangis ng Panginoon. No? Na maipapamuhay po natin. Ito yung nais talaga ng Diyos. Yung makita yung wangis ng Panginoong Hesus
sa ating buhay. Ngayon pa man, dadaan tayo sa spiritual surgery. At sa tulong ng Santong Espiritu, maalis yung mga gusto nating maalis na kasalanan sa ating buhay. Amen? Salamat sa Panginoon, tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo sa oras na ito. Patuloy po na kami ay humihiling ng conviction na nanggagaling sa banal na Espiritu. If there is something wrong with us, O God, mga bagay na hindi kami aware na nagagawa naming mali, or even some unrepentant sin, at kahit yung mga kasalanan, Panginoon, na akala namin okay lang na gawin namin dahil manageable naman, na kapagpatuloy pa rin kami sa inyo, Lord, tulungan niyo po kaming maging aware. Naalala ko yung isang talata sa Salmo, Panginoon, na let the words of my mouth, the meditation of my heart be pleasing to you. Lahat ng naisip namin, Panginoon, nasa puso namin, lumalabas sa aming salita, kahit sa mga aming mga ginagawa, Panginoon. Everything that is not pleasing to you, O God, tulungan niyo po kami. Sa tulong ng Santong Espiritu, maalis po ito sa amin, Panginoon. We trust in the Holy Spirit, Panginoon, sa inyong kapangyarihan, na maalis yung lahat ng mga bagay na ito. At alam namin na hindi ito mag-uumpisang maalis, Panginoon, kung hindi kami magsasubmit sa kapangyarihan po ninyo. Magsasubmit sa inyong mga salita. So we submit ourselves, O God, natutulong sa amin para maalis ang mga impurities pa, yung mga nanatiling impurities, nanatiling infection na pwedeng makapag-cause ng destruction sa aming spiritual life. Anything, marahil ito'y simple lamang o kaya sobrang lala, Panginoon. Anything that is not pleasing to you, O God, convict us by the power of the Holy Spirit and help us remove it by the power of the Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa mga aral na binigay niyo po sa amin, sa mga talatang nagbigay sa amin ng paalala at nagturo sa amin na hindi dapat namin panatiliin ang ano pa mang kasalanan na tinuturing naming sakit spiritually, kundi sa tulong po ninyo, maalis ang mga bagay na ito at mapalitan, Panginoon, ng buhay na nanggagaling sa Panginoong Jesus. Nang sa ganoon, mas makita, Panginoon, mas makita, O Diyos, sa amin ang wangis ng Panginoon, hindi ang wangis ng makasalanang pamumuhay. Salamat po, Panginoon. Patuloy na ang inyong aral ay magyumaman pa, O Diyos, sa maikling panahon namin, O Panginoon, dito ganong kayaman. Pero sa yaman ng inyong salita at sa tulong ng banal na Espiritu, mapagyayaman pa namin ito, O Diyos, sa magitan ng pagmameditate. Sa tuwing minameditate ito ng inyong mga anak, all throughout this day o sa mga susunod pang araw na may makakarinig nito, Panginoon, tulungan niyo po kami na mas lalong mag-reveal pa kayo ng mga mensahe na ayon, Panginoon, sa mga napag-aralan namin po ngayon. Salamat po, O Diyos. Wala kaming ibang nais pasalamatan. Wala kaming mayaangking papuri, kundi yung lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat ay sa inyo lamang, O Diyos. Pinupuri po namin kayo, O Diyos, at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Sa bawat isa, purihin po ang Panginoon. Salamat po muli sa panalangin para sa nagdaang anniversary. Itong mga susunod na tagpo ay itong July. Darating po dito ang Pastor Joseph Glenn Masaredong, ating pong General Superintendent, para po magsalita sa isa nating anniversary sa Central Taiwan. Nasama po nyo sila sa panalangin na patuloy na kumilos ang Panginoon sa kanilang buhay at magamit ng lubusan dito po sa DFC Taichung. Kaya God bless po sa inyo. Pagbati po, siguro ugaluin ko na ito palagi yung bumati, no? Sister Arlene, Father Daniel, God bless po sa inyo. Tita Merly, Sister Adelaida, Sister Lolita, Sister Jovelyn, God bless po sa inyo. Sister, si Tita Merly, God bless po sa inyo. Pastora Marita, yon. God bless po sa inyo. Sister Rosel, God bless po sa inyo. Brother Edgardo, Brother Daniel, God bless po sa inyo. Sister Sol, sa Martina, God bless po sa inyo dyan sa Cavite. Pastor Joey, pagpalain po kayo. Sister Evelyn, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Narisa, nakita ko rin po ang ating puputihing lingkod. Pastora Maria, Eloisa, God bless po sa inyo. Sister Arlene, pagpalain rin po kayo ng
Panginoon. Brother Ernesto, no? God bless po sa inyo. At isa po nating, ayan, Pastora Ana, Buo Flor, God bless po sa inyo. Sir Marisa, God bless po. Brother Eusebio, God bless din po sa inyo. Sir Belda Papa, God bless din po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa lahat, no? Sister Ortega, sa lahat po ng nandito sa Pilipinas at nandito sa Taiwan na nakikinig. Panig ng mundo, ang pagpapala po ng Panginoon ang sumabawat isa. Na to God be all the glory. See you po sa mga susunod pang devotion. Huwag po natin kalimutan na i-share po natin ito na makaabot po tayo ng mga kaibigan sa FB. Sister Cynthia, God bless po sa inyo. Sister Lolita, pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be all the glory. See you po sa mga susunod. Gulat naman ako.